Kamusta mga kaibigan? Ako si #Biglan at maligayang pagdating sa ating YouTube channel, ang tambayan ng mga matatalinong usapan at malalim na pagsusuri. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mainit na balita mula sa puso ng Pilipinas, ang panunumpa ni Francisco Isko Moreno Domagoso bilang bagong mayor ng Maynila. Hindi ito basta panunumpa mga kaibigan, ito'y isang political comeback na parang pelikulang aksyon. May drama, may emosyon, at may laban na hinintay ng mga Manilenyo. Pero teka, bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang Your May is Back para malaman natin na nandyan ka. At kung gustong-gusto mo ng content na ito, magpadala ng super thanks para suportahan ang ating channel. Ngayon, sumisid tayo sa kwento ni Isko. Mula sa kanyang landslide victory hanggang sa mga hamon na hinintay natin, kaya't humanda dahil ito'y isang ilang mga minuto na roller coaster ng kwento, pagsusuri at konting tawanan. Noong Lunes, sa loob ng solemn at makapangyarihan session hall ng Supreme Court, kinuha ni Isko Moreno ang kanyang panunumpa bilang bagong mayor ng Maynila sa harap ni Supreme Court Chief Justice Antonio Co. Jr. I, Francisco Domagoso, do solemnly swear. Pero teka, bakit sa Supreme Court? Hindi ba pwedeng sa Manila City Hall na lang para mas malapit sa masa? Ang sagot, mga kaibigan, ay simbolismo. Ang Supreme Court ay hindi lang bastion ng hustisya. Ito ay isang pahayag na ang kanyang administrasyon ay magiging matuwid, transparent at nakatuon sa batas. Pero aminin natin ha, medyo may flex din ito. Parang sinasabi ni Isko, your May is back, at sa pinakamataas na korte pa ako nanumpa. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Isko, sa oras na inilagay ko ang aking kamay sa Biblia, ito ang aking laban. Ang tiwala ay nasa tao, ang trabaho ay nasa hinirang, at ang awa ay nasa Diyos. Malalim, di ba? Parang linya mula sa isang inspirational movie. Pero seryoso, ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kanyang intensyon. Isang leader na nakikinig sa tao, handang magtrabaho at may pananampalataya. Kakasama niya ang kanyang pamilya, si Daini, ang kanyang asawa, at mga anak na sina Patrick, Frances at Franco. Kasama rin ang kanyang anak na si Joaquin, na bagong halal na konsihal ng 1st District. Isang pamilyang Domagoso, handang-handa na para sa laban ng Maynila. Pero teka, napansin niyo ba? Walang malaking seremonya, walang red carpet. Sabi ni Isko, gusto niyang tapusin agad ang panunumpa para makapagsimula na siya sa trabaho. That's the Yorme we know. Praktikal, diretso, at walang arte. Ngayon, pag-usapan natin ang eleksyon. Sa midterm polls ng 2025, binasag ni Isko ang kompetisyon na parang baso sa isang barilyan sa pelikula. Sa 529,507 na boto, tinurog niya ang incumbent na si Mayora Hani Lacuna at ang tutok Twin Party List representative na si Sam Bersosa. Ika nga, landslide mga kaibigan. Pero bakit ganito kalakas ang suporta kay Isko? Una, tignan natin ang konteksto. Si Isko na unang nagsilbi bilang mayor mula 2019 hanggang 2022 ay kilala sa kanyang action star, approach sa pamahalaan, mabilis, agresibo, at nakikita ng masa. Mula sa paglilinis ng mga divisorya hanggang sa pagpapaganda ng mga parking, si Isko ang tipong mayor na makikita mo sa kalsada, nag-iinspeksyon ng mga proyekto kahit hating gabi. Pero hindi ito nangangahulugan na wala ng kontrobersiya. Noong 2022, tumakbo siya bilang Pangulo at aminin natin, medyo na-disgrasya ang kanyang kampanya. Ang kanyang partnership noon kay Vice President Sara Duterte ay talagang ay tinaas, lalo sa mga kritiko na masyado siyang opportunistic, no? Pero sa 2025, bumalik si Isko sa Maynila at ang mga Manilenyo ay parang sinabi, Yorme, ikaw pa rin ang hinintay natin. Ito ang critical na tanong. Ano ang nagpanalo kay Isko? Una, ang kanyang track record.
Sa kanyang unang termino, nagawa niyang baguhin ang imahe ng Maynila mula sa chaotic capital tungo sa isang lungsod na may pag-asa. Pangalawa, ang kanyang karisma. Si Isko ay parang artista sa politika. May dating, may kwento at marunong makipag-usap sa masa. At pangatlo, ang kanyang mensahe, gawing muli ang Maynila na dakila. Sino ba ang hindi maiengganyo niyan? Pero teka, hindi lahat ay masaya. May mga kritiko tulad ng isang post sa X na nagsasabing ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot ng panganib sa ilang sektor ng Maynila. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Babalikan natin yan mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hamon na hinintay ni Isko. Sabi niya, prioridad niya public safety at cleanliness. Pero ano nga ba ang kalagayan ng Maynila ngayon? Una, public safety. Ang Maynila ay isang lungsod ng kontradiksyon. May mga lugar na ligtas at maganda, pero may mga sulok din na parang eksena sa isang post-apocalyptic movie. Ang krimen, lalo na petty crimes tulad ng pagnanakaw at hold up, ay isang malaking issue. Paano ito haharapin ni Isko? Sa kanyang unang termino, kilala siya sa pagpapalakas ng Manila Police District. Pero ngayon, mas malaki ang pressure. Ang mga Manileño ay umaasa ng Zero Crime City. Posible kaya ito? Pangalawa, cleanliness. Si Isko ang hari ng limpyo ang Maynila campaign. Naalala niyo ba nung nilinis niya ang Divisoria at para naging mall na ang dating? Pero ang Maynila hindi lang Divisoria. Ang mga ilog, estero at informal settlements ay nangangailangan ng mas malalim na solusyon. At teka, may climate change pa. Ang baha sa Maynila ay parang annual festival na hindi inimbita pero dumadating pa rin. Ang mga plano ni Isko ay maganda sa papel, pero ang tanong ay sustainability. Sa kanyang unang termino, maraming proyekto ang nagtagumpay dahil sa kanyang hands-on approach. Pero ang Maynila ay isang lungsod ng 1.9 na milyong katao at ang mga problema nito ay hindi kayang lutasin ng isang superhero mayor lamang. Kailangan niya ng solidong team, transparent na pamamahala at suporta mula sa national government. At dito pumapasok ang politika. Paano niya babalansahin ang kanyang mga kaalyado? Lalo na't may mga nagsasabing malapit siya kay Vice President Sara Duterte. Kung iisipin natin ang kwento ni Isko Moreno ay parang teleserye. Isang batang galing sa Tondo, naging basurero, naging artista, at ngayon 2 beses ng mayor ng Maynila. Pero ano ang nagpapakiliti sa kanya sa puso ng mga Manileño? Una, ang kanyang rags to riches story. Si Isko ay hindi pinanganak na may kutsarang pilak, kutsara ng sardinas, baka panga. Ang kanyang pag-akyat mula sa kahirapan ay isang inspirasyon, lalo na sa mga ordinaryong Manileño na nakakakita ng ang kanilang sarili sa kanya. Pangalawa, ang kanyang accessibility. Si Isko ang tipong magpo-post sa Facebook ng kanyang plano, maglalakad sa palengke at sasagutin ang mga tanong ng mga tricycle driver. Pero hindi lahat ay fairy tale. May mga kritiko na nagsasabing ang kanyang populism ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ito ang nagpapalakas sa kanya. Sa kabilang banda, may panganib na naging pangmasa. Lang ang imahe niya ng walang malalim na structured reports. Halimbawa, ang kanyang mga proyekto noong 2019 to 2022 ay nakataon sa visible impact, parke, kalsada, ilaw. Pero ang mga isyong tulad ng urban poverty at informal settlers ay nangangailangan ng mas komplikadong solusyon. At dito pumapasok ang sentimento ng Manileño na makikita natin sa mga post sa X. Halimbawa, sinabi ng isang user na ang mga taga Manila ay mahal si Isko dahil nakikita nila ang kanyang nagawa. Pero may isa pang post na nagsabing ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot ng panganib. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Siguro ito'y tungkol sa kanyang political alliances o sa mga hinintay na hamon sa kanyang administrasyon. So ano ang hinintay natin na bagong termino ni Isko? Ang kanyang pangako na gawing muli ang Maynila na dakila ay ambisyoso pero posible kaya ito? Una, kailangan niyan tugunan ang mga structural issues. Ang Maynila ay hindi lang isang lungsod. Ito ang puso ng Pilipinas. Ang bawat desisyon niya ay may ripple effect sa buong bansa. Halimbawa, kung magtatagumpay siya sa paglilinis ng mga ilog,
baka maging modelo ito para sa ibang lungsod. Pero kung magpapababaya siya, baka lalo pang lumala ang ugnayan ng Maynila bilang chaotic capital. Pangalawa, ang kanyang leadership style. Si Isko ay kilala sa kanyang hands-on approach, pero kailangan niya rin ng strategic vision. Ang Maynila ay nangangailangan ng mga proyekto na hindi lang maganda sa Instagram, kundi may pangmatagalang benepisyo. Halimbawa, ang modernisasyon ng public transport o ang pagpapabuti ng social housing. At pangatlo, ang kanyang political balancing act. Isko ay isang political animal. Marunong siyang mag-navigate sa komplikadong mundo ng politika. Pero ang kanyang malapit na kaalyado tulad ni VP Sara ay maaring maging blessing o curse. Paano niya babalansehin ang kanyang loyalty sa kanyang mga kaalyado habang pinapanatili ang tiwala ng mga Manileño? At yan mga kaibigan, ang kwento ng pagbabalik ni Isko Moreno bilang mayor ng Maynila. Isang kwento ng tiwala, trabaho at pananampalataya. Pero ikaw, ano ang tingin mo? Magiging mas maganda ba ang Maynila sa ilalim ng bagong termino ni Yorme? O may mga hamon bang kailangan nating bantayan? I-comment mo ang Yorme is back, kasabay ng iyong opinion sa baba. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsusuri natin ngayon, pindutin ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo. At huwag kalimutang magpadala ng super thanks para suportahan ang aming content. Ang susunod nating video ay tungkol sa isang politika na naman. Ha? Ano yun? Ang susunod na laban sa politika ng Pilipinas. Okay? Kaya i-on ang notification bell para hindi mo ito ma-miss. Salamat sa panonood mga kaibigan, mga kababayan. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Ha? Magandang Maynila sa ating lahat. Bye-bye.